Ay Dakina, ang napangasawa po, matagal ng karelasyon, ni Angeline Quinto, na siya raw po ay pakain lamang ni Angeline. Let's go. Ang babangka po dito sa aming paksa ngayon ay ating kapatid na si Romel Chica. Ito po ay may kaugnayan kay Dakina, ang napangasawa po, matagal ng karelasyon, ni Angeline Quinto. Masakit naman po kasi sa kalooban yung mga ibinabatong bashing sa kanya at pagpuna na siya raw po ay pakain lamang ni Angeline. Ano ang kwento, Romel? Naku, ito na. Siyempre, ang daming mga masasakit na hindi natin pwedeng lunukin, Totoo. lalo na ni Non-Rep, na ito naman talaga, itatawid natin ito ng bonggang-bongga. Hindi sa pagtatanggol, kundi sa pagtunay na pagkakakilala. At pagpapaunawa. Papaunawa at kilala natin yung taong Non-Rep. Kasi sinasabi nila na inuhusga. Si Non-Rep ay hindi po umaasa kay Angeline Quinto. Take note, hindi po umaasa at hindi paasa umaasa, kundi meron pong kabuhayan ito si Non-Rep at sinusuportahan po siya ng kanyang ina na nasa abroad. Yun. Kaya hindi sasabing wala, kung dahil kay Angeline Quinto, kaya siya nakakagayito. Hindi po At saka, Romel, nakikita ko yung punto na habang nagtatrabaho si Angeline, si Non-Rev ang talagang hands-on kay Silvio. Yun naman. Tama yun. Sino pa ba ang magmamalasakit at magmamahal sa anak kundi ang magulang? Ay, siyempre. Diba? Oo, correct. Hanggat busy ang asawa, busy si Angeline, siya ang tatayong taong bahay kasama ng mga anak habang lumalaki. Kasi maliliit pa, hindi pa nila pwede ipagkatiwala ito sa mga kasambahay. Kaya isa ang magsasakripisyo na si Non-Rep ang magsasakripisyo Para kay Silvio. Kaya tinatawag natin sila na house husband. Yes. Pero hindi po ibig sabihin na si Non-Rev po ay umaasa lamang kay Angeline Quinto. Correct. Unang-una nung magkakilala po sila ay may trabaho si Non-Rev. Correct. Siya po ay isang casino dealer. Siya po ay balasador. Ang totoo po, kilala siya at nakasama ng aming director dito na si Direk Jet. Di ba? Ay, oo. Kaya yung pong mga kwento tungkol sa si Non-Rev, ang sakit nga po nung ginagamit sa bashing palamon. Palamunin, Oo, ganun. Napakasakit naman po nun. Kahit nga sa atin ang gagaling ang biyaya na sinusubo ng isang tao, wala tayong karapatan na humusga, lalo kung di natin sila kilala. Tawagin ba ng palamunin? Oo, at saka, Diba? diba ni Non-Rep, hindi pa siya artista niya. Paano niya may tatawid at may papakilala ang sarili niya? Hindi naman siya artista. Oo. Tsaka Diba? gusto ko yung hindi siya nagsasalita. At kapag nakikita mo, alam mo yung mga video, nagsasalita yan eh. Di ba lagi siya nakangiti, Yun. napaka-positibo. At eto po sa tagal ng panahon na walang karelasyon si Angeline, siguro naman po ay hindi siya magmamahal ng lalaking tulad ni Non-Rev kung alam po niya sa kanyang sarili na siya lang ang magdadala ng relasyon at siya ang magsusuporta. Yes, Di ba? May correct. utak si Angeline Ay, Quinto. oo. At saka, Oo. ibig sabihin ko, kuha si lalaki, sasaktan lang siya. Oo, di ba? correct. Mamahalin siya. At mabibigatan lang siya. Oo. Di ba? So, ang mami Mami ni ni Non-Rev Non-Rev ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Correct. Suportado siya. Pati Suportado. yung mga anak niya sa una. Yes. Oo. Kaya walang dapat ikabahala ang mga tagahanga ni Angeline Quinto. Oo, Na mga kasi oo. may mga bashing na, uy, alisin mo na yung helmet mo. Sana Oo. mauntog ka na sa katotohanan. Mali. Maghiwalay na kayo ni Non-Rev. Gagawin ka lang niya na parang asukrera de mama. Mali, Parang yes, gano'n. mali. Gagamitin ka lang, aanakan ka lang. Wag po natin yan husgahan dahil hindi po natin alam yung kwento sa likod ng pagkakaroon ng relasyon ni Non-Rev at saka ni Angeline Quinto katulad niyan. Malaking sampal yan Ay, para oo. sa maraming nambabash. Correct. Diba? O, diba? Ang saya-saya lang kasi malaman, ipaalam natin sa mga taong ng bashers nila na hindi ganon yung mga paniniwala niyo, mga kwentong narinig nyo. Hindi po ganon. Ito po ang tunay na kwento at pagkatao ni Non-Rep. Dakina. Oo. Yan naman yun, Sabi nga natin, ang mga bashers, meron din naman silang sinasabi, nakapupulutan ng aral. Pero karamihan naman po sa mga bashers talaga, may malang. Yes. May masabi lang, di ba? Puro sila hanas na wala Mm-mm. naman mapupuntahan, Oo, di ba? at walang ebidensya, Oo. di ba? Yes. Kaya kay Non-Rev, kay Angeline Quinto, ipagpatuloy nyo ang inyong relasyon. Ang pinakamahalaga, nagmamahalan kayo, nagkakaunawaan kayo, at walang pabigat ni numan sa inyong dalawa. Perfect. Tingnan naman po namin na natatandaan nyo, ilang episodes pa lamang po ang nakararaan ay tinalakay po namin yung tungkol po sa isa sa pinakamalalim na dahilan ng hindi pagkakasundo ni Sharon Cuneta at ng kanyang anak na si Casey Concepcion. Pagkatapos pong mapanood ni Casey yung aming episode, siya po ay nakiusap sa isang kaibigan, common friend po namin, anak-anakan ko at kaibigan niya, si Chuk Gomez. Tumawag sa akin si Chuk at ang sabi, Nanay, nakikiusap po si Casey, pwede kaya na magkita kayo ngayon o kaya ay mag three-way tayo sa pag-uusap. Sabi ko, anak, wag na. Kami, madali kaming kausap. Para kaming doktor. Kapag meron kaming sugat na nakita, ginagamot namin yan. Totoo. Ang tangi lamang pong sinabi ni Casey kay Chuk na maaari naming itawid ay sana matapos na yung issue na yon. Kasi kapag nagpatuloy daw po ay napakarami po nilang mga karelasyon o mga kamag-anak na madadamay. At ganoon naman po ang aming itinawid na hanggang doon na lamang yon. Yes. Diba? So gusto niya tuldukan na talaga. Oo, matuldukan, gano'n. At meron po siyang card na ipinadala sa akin, sa bahay po niya ipinadala at napakaganda po ng laman nito na ang sinasabi niya ay maraming salamat dahil pinakinggan natin yung kanyang pakiusap. Gano'n naman talaga eh, pag may nakikiusap, lagi pong may mga tengang nakikinig. Gano'n naman, diba? Totoo. Pag may Ganun. nag-reach out, pagbubuksan mo na yung Tama. puso, Yes. diba? Alam mo, magaling si Casey, alam mo kung bakit. Hindi niya idinaan sa Messenger, hindi niya idinaan sa Facebook, pinadalang kanya ng card. Totoo yan. Oo. Alam mo, napansin ko, magkasulat sila
sila ng mami niya. Ay, ganon. Sharon na Sharon. Very oh. Sharon. Very Sharon Cuneta, Yan. Siyempre, pagka nakakahawig talaga, di ba? Oo nga. At lagi raw siyang tumututok sa ating programa. Ay, salamat. Ito daw ang kanyang parang stress reliever. Ganon. At saka bawat tao naman po talaga, aminin natin ang katotohanan, marites po tayong lahat. Tama, Naman. correct. Ito lang po ay isang katanungan na hindi ko alam kung paano kung pagtatagpi-tagpiin. Huwebes po nang dumating itong card niya. Mhm. Huwebes po ito. Tapos binigyan natin ng katwiran at espasyo si Casey Concepcion sa Christopher Minute. Kasi walang SNN nung araw na yon, di ba? At ang mag-asawa naman pong dating Senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta ay nagsampa po ng kasong cyber libel laban sa akin. Alam mo yung kaso na ito talaga, hindi ko alam kung saan nagmula, ikinagulat ko. Oo. Gulat na gulat ako. Paano nangyari ito? Actually, Nay, kung kinagulat mo, lahat naman sila, lahat tayo nagulat kasi knowing Sharon. Alam mo yun? Di ba? Malapit siya sa akin. Oo, super close kaya sa kanya. Sabi mo nga sa amin na ang huling-huling taong magdidemanda siguro sa'yo ay si Sharon Cuneta. Isa sa mga pinakahuli na personalidad na maaaring magdemanda sa akin, si Sharon Cuneta. Kaya ako po ay gulat na gulat po ako sa mga nagtatanong, pasensya na po kayo kung bakit hindi ko po malapatan ng sagot ang mga katanungan nyo. Meron siyang panayam na kumalat na syempre sa lahat ng network, sa mga vlogs na mapanood na natin. Na noong 2021 daw po ay nag-reach out daw po siya sa akin. Pero ayaw ko raw siyang kausapin. Imposible pong mangyari yan dahil yung taong 2021, ano pa yan pandemya pa. Pandemic pa yan. 2019 hanggang 21, pandemya pa yan. Ito po yung wala siyang pinipiling panahon para ako ay kausapin. Kinakausap po niya ako, nagkukwentuhan kami at sa amin pong mga kwentuhan may halakhakan, umiiyak siya, humihingi siya ng opinion o ng advice, ganon. Sa aking pag-alala, taong 2022, nung magsimula, yung hindi na kami nag-uusap. Kasi panahon ito ng eleksyon. Ay, oo. Presidential elections to di ba? Busy na siya. Na kung saan tumakbo ang kanyang asawang dating senador bilang pangalawang pangulo, Vice President. pero hindi nagwagi. Oo. Di ba? Ano po yun? Mali ang pagkatanda sa timeline ni Sharon na 2021, 2022 po yun. At ako naman ay pinaninindigan ko. Walang halong galit, walang halong tampo. Nung 2022 po ay talagang ako hindi ko nagustuhan yung pagtakbo ng dating Senador Kiko kalaban ni dating Senate President Tito Soto. At hanggang ngayon, kahit bali-balik rin po ako, paninindigan ko na talagang hindi ko yun naintindihan at hindi ko tanggap sa aking sarili dahil pangalawang tatay ko ituring niya si Kuya Tito. Di ba? Yun po, paninindigan ko yun. At saka, kung talaga po na merong malisya at galit, kasi kapag nagdemanda ka ng libel at saka cyber libel, yung actual malis, kailangan mo talagang patunayan yun. Paano po natin matatagpuan ang actual malis? Noon pong nagtambal sila ni Alden Richards, di ba, sa Cinema Productions, isa po kami at Christopher Minute at ang SNN, kami po yung talagang parang binibenta po namin yung produkto talaga. Araw-araw natin binabanggit yan. At ano po ito, pinupuri po namin si Sharon Cuneta, lalo na nung magkaroon sila ng concert ni Gabby Concepcion. Ay, oo. Laman po lagi ng ating mga kwentuhan. Kaya yung absensya po ng actual malis ay questionable po talaga yan. Wala pa akong galit kay Sharon Cuneta. At ang sabi niya, tinatawagan daw po niya ako, pero hindi ko na siya sinasagot. Ito po, minsan ko lang po itong sasabihin. Minsan lamang po ito at hindi ko na uulitin pa. May mga pagkakataon po kasi na si Sharon Cuneta ay kulang sa paggalang at pagrespeto sa oras ng kanyang kapwa. Kapag gusto niyang tumawag, kailangan ay kausapin mo siya, makinig ka sa kanyang mga kwento. At yun po ay hindi ko kayang ibigay sa kahit kanino dahil ako'y abala po ako sa pagtatrabaho. Nagsusulat po ako noon ng ilang columns, tapos may Christopher Minute pa, minsan ay may mga panayam pa na sumisingit. Hindi ko po kayang tagalan talaga yung oras ng pakikipag-usap na pagkahaba-haba. Kaya yung sinasabi po niya na pinagtataguan ko siya, nagre-reach out daw siya, ayaw ko siyang kausapin. Sinadya ko na po yun. Sinadya ko na po yun na hindi na siya kausapin. Kasi siya matulog at kumain, okay lang milyonarya siya. Baka nga bilyonarya pa, di ba? Kaya po niya na makipag-usap, makipagkwentuhan kahit maghapon. Ako po isang manggagawang Pilipino lamang. Ang dami-dami ko pong ginagawa sa maghapon. Kailangan kong ataduhin ang aking oras sa paggising pa lang sa umaga kung saan ko ipupukol at ilalaan ang panahon ko. Yun po ang dahilan nun. Hindi yung ba't daw hindi ako nag-reach out, tinanong siya, hindi man lang ba siya nag-reach out. Ba't po ako magre-reach out? Wala po ko alam na mali kong ginawa na sapat para ikasakit nilang mag-asawa. Ang pinaka-pruweba po niyan, yung patuloy ko pong pagsuporta at pagtangkilik sa kanila na doon mo makikita talaga na wala akong lihim na galit, di ba? Dahil pag meron siyang proyekto, di ba naman kahit yung kay Direk Darrell, todo ang promotion natin doon. Kapag tayo po ay galit sa tao, burado na siya sa atin. Burado na sa puso natin kapag galit tayo. Pero kay Sharon, andyan pa rin siya. Hindi tayo namimili ng pagkakataon para ibenta o i-promote ang mga trabaho niya. At dagdag ko lang po, pansinin niyo po sa Christopher Minute, nandun pa rin po yung boses ni Sharon. Pansinin niyo po yun. Nandun yung kanyang jingle, di Yung ba? pagbati kay nanay sa Christopher At Minute. lagi po ako nagpapasalamat. Kaming dalawa ni Romel, lagi nagpapasalamat sa kanya. Mahaba pa po ang itatakbo, ibibiyahe nitong kwentong ito, nitong legal na usaping ito. Hintayin na lang po natin kung saan ito hahantong. Basta ako, ang gusto ko lang sabihin, kapag galit po ako sa tao, hindi ko pag-uusapan dahil hindi siya deserving ng aking panahon at ng aking pagmamahal. Yun lang. Oo. Claro. At si Casey Concepcion, nais ko pong magtawid sa kanya ng pasasalamat dahil gumawa siya ng paraan. Yung isang bagay na ayaw na niyang maulit pa ay talagang nag-reach out siya sa pamamagitan ni Chuck Gomez. Diba? Ganun po talaga. Kapag may gusto po tayong linawin, may mga tenga at may puso po na makikinig. Maganda itong ginawa ni Casey Concepcion na ito na para huwag nang humaba pa ang usapan, nagkaroon siya ng pagkakataon at respeto sa mga tao para itawid yung gusto niyang mangyari. Diba? Tsaka maganda yan, isang gawain na para
para maintindihan agad-agad ng gusto mong kausapin. Di ba? Di ba kapag Ito din, nagkakasugat oo. tayo, lalo kapag nagdudugo, agad-agad ginagamot natin. Yes. Ganon din po ang puso, ang damdamin, ang emosyon. Kapag meron po tayong nararamdaman, huwag po tayong magmamataas, huwag po tayong magmamalaki. Madali yan. Talagang pag sumulong ka ng hakbang, sasalubungan ka rin ng pasulong. Yes. Kaya matatapos yung problema, di ba? At saka maganda yung ginawa ni Casey kasi very private. Hindi niya idinaan sa Idinaan ating sa mga- mga social media. Idinaan niya talaga sa card. Ito tinatawag na wastong komunikasyon. Hindi na kailangang ipaalam pa sa publiko. Isa na lamang pong punto tungkol sa sinabi ni Senador Kiko Pangilinan at ni Sharon Cuneta. Dahil daw po sa aking mga sinasabi, pinagkakaguluhan daw po sila at pinagpipistahan sa social media. At ngayon nga raw po, nasasaktan na ang kanilang mga anak at huminto na sila sa pagtutok sa social media dahil sa mga Nababasa bashing, di ba? Alam niyo po, hindi dapat ibuelta sa amin ang kung anumang paninisi kung sakali man po ng aming mga sinasabing opinyon ay dadamputin ng aming mga kasamahan at gagawa nila ng kakaibang atake. Kanila po yun eh, kanila po yun. Basta kami, nagbibigay po kami ng opinyon ayon sa aming paniniwala. Tama. Di ba? Kahit naman tayo, di ba? Correct. Ganon. Oo, kung ayon sa aming pagkakaintindi at sa aming mga nakikitang mga post din ng mga artista. At wala po kaming maituturong source. Ang source po namin, yung pagpo-post po mismo ni Sharon Cuneta. Ikaw ang nagpo-post ng damdamin mo. Nandiyan maglabas ka ng mga cryptic cryptic posts posts, na hindi namin alam, pati ng publiko kung sino pinatatamaan mo. Pero itinatawid mo sa pamamagitan ng iyong IG. Nandiyan putulin mo ang ulo ng asawa mo. Nandiyan kung ano-ano ang ireklamo mo sa pag-asa na ikaw ay mapapakinggan at uunawain ng publiko. Ikaw ang source namin, Sharon Cuneta. Kaya nga ba anong sabi ng ating mga kababayan, kung hindi ka nagpo-post, wala talaga dapat mapagkukunan ang mga reporters at ang mga vloggers. Ang lahat ng mga opinyon na naglalabasan nang gagaling sa post mo. Kapag wala kang ipinakain sa amin, gutom kami. Kaso binubusog mo kami sa iyong mga post. Tama. Diba? Yun eh, parang hindi naman yata masarap tanggapin na dahil daw sa aking mga sinasabi tungkol sa kanilang Oo. pamilya, eh sila daw ay masyado na pinagpipistahan ngayon ng mga Tama, mga mga vloggers vlogger. at social media daw ay ang pangit-pangit na ng kanilang imahe. Hindi po tama yun. Tama. Labas na po kami doon sa pagpulot At saka wala pag-atake, tayong control. Wala Sa tayong mga control, vloggers na napakatama. yun, hindi naman kami ang may-ari ng YT eh. Oo. Di ba? At saka ito lang kasi Wi-Fi. at ito lang to kasi megastar ka, Oo. kilalang kilala ka. Yun yun eh. Oo. At saka, sabi nga nila, kapag ikaw ay nagpapagulong-gulong na sa lupa at wala pang pumapansin sa'yo, doon ka masaktan. Dahil ibig sabihin, wala ka ng saysay. Yun ang napakasakit. Oo, yan. Yun ang pinakamasakit. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nakakaunawa, sa lahat naman po ng mga nambabash. Alam niyo po, tanggap na tanggap po namin yan. Naging tagahanga rin po kami ng aming kabataan at alam namin kung magmahal ang tagahanga sa kanyang idolo ay nakikipaglaban po ng gusto. At tanggap ko po yun. Wala kayong dapat na ikabahala. Ikabahala. Diba? Naintindihan po namin kayo. Yun lamang po. Maraming At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.